Dumiretso ang kuryente sa pamamagitan ng espada papunta sa katawan ng halimaw kaya natuwa ang kanyang artifact dahil nakakagawa na talaga siya ng totoong pinsala sa kalaban. Nakahawak si Manticore sa kanyang arko, na ikinabahala niya, kahit alam niyang hindi ito magiging madaling labanan. Habang tumatagal, mas masahol pa ito para sa kanya, kaya kailangan niya itong mapatay. Bumunot ang halimaw na nagdulot ng hindi matanto na ingay para sa kanila, sinasamantala ang sitwasyong ito, pinaulanan siya nito ng suntok, ngunit sabay-sabay niyang iniiwasan ang pag-atake gamit ang crosswind at airburst. Ang pag-ataking ito ay kumalat ng asido kung saan-saan, kaya muli siyang gumamit ng crosswind, at sinugod siya ng halimaw upang umatake. Ngunit umatake si Elena gamit ang isang palaso at ang bida ay tumalon pabalik upang iwasan ito, lumingon si Manticore at tumingin sa kanya at binaril siya gamit ang kanyang tibo. Nag-aalala siya dahil wala na siyang maraming palaso kaya kapag hindi ito natapos kaagad tiyak na mapapahamak silang lahat, nakikita ito ng bida kaya sinugod siya nito at dinala siya, naiwasan niya ito at naiirita siya sa buntot nito. Inutusan niya itong humiga at takpan dahil maswerte lang siya ngayon dahil nakita niyang inaatake siya, at pinatunayan niya na ang bida ay may problema, dahil ito ay dapat pa ring kumukuha ng pinsala, kaya bakit parang hindi ito apektado. Sinigurado sa kanya ng artifact na magtiwala sa kanya dahil ang pag-atake ay talagang ginagawa nila dito, kaya kailangan niya ng isa pang mahusay na hit upang matapos at mapatay na ang halimaw. Nais ng bida na madala niya ang penetrator upang madaling mabutas ang katawan nito. Gusto ng artifact na makalimutan niya ang mga what-ifs at pag-aalala, dahil dapat ay tumutok siya sa sitwasyong nasa harapan niya. Ang bida ay nagpasya na umatake muli, itinaas ang kanyang kamay, at nais na makita kung kaya niya itong mapaglabanan. Nakuryente niya ang halimaw gamit ang kanyang ability arc, ngunit laking gulat niya nang maalis ni Manticore ang agos, ngunit hindi nagtagal ay nahulog. Natuwa ang bida dahil gumana ito, kaya ito na ang pagkakataon niyang umatake, at habang sumusugod siya sa pag-atake sa kanya, sinulyapan siya ng halimaw at inatake siya mula sa likuran, gamit ang kanyang buntot, ipinaalam sa kanya ni Memento ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit hindi nagtagal ay inatake ito ni Elena gamit ang kanyang palaso dahil nakatalikod siya. Pinuri siya ng artifact, bagamat alam niyang hindi siya maririnig nito. Natagpuan ng pangunahing tauhan ang pala at alam na anumang bagay ay maaaring gamitin bilang sandata kung susubukan niya ng husto. Hinawakan niya ang pakpak nito at inatake ang dugtungan kung saan niya ikinabot ang kanyang punyal at napakalaking dugo. Sa pagunjok, tuluyan niyang pinaghiwalay ang pakpak nito, gamit ang pala na pag-aari niya ngayon, at umungol ito, na pinilit niyang takpan ang kanyang mga tainga. Pero ayaw niyang sumuko dahil hindi pa siya tapos. Kaya muli niya itong inatake, at pagkatapos, gamit ang bowl ang apoy, sinalakay niya ang nasirang punto nito. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagsabog, at nasunog ang kanyang katawan. Mula noon, ang bida ay wala sa mana sa proseso at nasaktan ang kanyang braso. Sinugod siya ni Elena, iniisip kung ayos lang siya, ngunit natuwa siya dahil buhay pa siya. Inabot niya sa kanya ang isang gayuma at inutusan siyang ikalat ito sa kanyang sugat at inumin ang natitira. Humanga si Memento sa kanyang ginagawa, dahil ang huling bahagi ay kahanga-hanga. Natigilan din si Elena, dahil hindi siya makapaniwalang natalo niya ang isang Manticore mag-isa. Nagtanong ang bida kung nanalo sila at kung patay na ba ang Manticore, at kinumpirma niya na patay na ito, kahit mahirap paniwalaan, natuwa naman siya. Kaya napagdesisyonan niyang, balatan muna ito para makaalis na sila sa lokasyon. Ngunit laking gulat niya nang tumingin siya sa loob nito. Nagtaka sina Elena at Memento kung ano ang mali, at sumagot siya na wala sa loob, maging ang katawan ng mga taong nilamon nito. Kakaiba rin ang nakita ni Memento, kung isa sa alang-alang kung gaano karaming tao ang naki nito.
Imposibleng walang laman ang tiyan nito. May mga bakas ng mga katawan sa buong piitan, ngunit ang kanyang tiyan ay walang laman, at ang natitira ay ang itlog. Naipit sila sa itlog, at hindi nagtagal ay umabot ang buntot ng manticore malapit sa kanyang mata, ngunit inatake siya nito. Kaya, maaari niyang iwasan ang pag-atake sa ilang lawak ngunit nasugatan pa rin. Inalerto niya si Elena dahil malapit sa kanya ang buntot at umiikot sa kanyang leeg. Kaya't sinuntok niya ito at ginamitan ng airburst, kaya kumawala siya sa pagkakahawak nito. Nag-aalala si Stretch dahil siya ay pabaya, dahil dapat na isaalang-alang niya ang posibilidad na maaaring dalawa sa kanila dahil may itlog. Nakita niya ang babaeng manticore, na mas malaki at mas matibay kaysa sa lalaki. Sinugod siya nito at itinapon pabalik sa kanyang tibo, na tumusok sa kanyang dibdib at nagdulot ng matinding pagdurugo. Nag-aalala si Elena, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili sa likod dahil ito ay mapanganib, at naalala niya na ito ang manticore na sinasabi ng lalaki na may mga punit na pakpak mula sa kwento. Sa pub, inatake ito ng bida gamit ang isang bowl ang apoy, ngunit inatake siya ng halimaw at itinapon siya pabalik. Inutusan siya ni Memento na bumangon dahil kung siya ay nahimatay ngayon, siya ay nasa Syra. Sinabi niya sa kanya na ang paggaling ay nagpapanatili lamang sa kanya na nakatayo, ngunit hindi ito gumaling sa kanya, at ang acid ay masyadong malakas para sa kanyang katawan upang mapaglabanan. Tinakpan siya ni Ilyana at nais niyang hawakan ang kanyang sarili, kung hindi, sila ay patay na. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang sarili, dahil ayos lang siya, ngunit ito ay masyadong mapanganib para sa kanya. Kaya iminungkahi niyang umatras muna at maghanap ng paraan para patayin ito. Nagulat si Elena nang bigla siyang inatake ng halimaw. Nag-alala ang bida sa kanya at umubo ng dugo. Iminungkahi ni Memento na uminom man lang siya ng potion para ma-neutralize ang mabisang acid. Kaya't ininom niya ito at tinapon ang bote. Nabasag ito, at iniisip niya kung ano ang nangyari kay Ilyana. Sinabi ni Memento na hindi pa siya patay, ngunit kung hindi niya agad matalo ang halimaw na iyon, mamamatay sila. Alam niyang mamamatay silang lahat, at wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang talunin sila. Itinutok ng babaeng manticore ang kanyang buntot sa kanya at binaril ang nakal-alasong tibo, ngunit ginawa niya ito gamit ang crosswind. Inutusan siya ni Memento na mag-focus sa pag-atake, at haharangan niya ang lahat ng projectiles na iyon, at gumamit siya ng enchantment sa kanyang punyal. Sinugod niya ito para umatake dahil isa pa rin itong buhay na organismo, anuman ang laki nito, ibig sabihin, ang mga sensory organ nito ang mahina nitong punto. Tumalon siya at gumamit ng hangin para pumutok ang buntot nito na ikinaiyak nito sa matinding sakit. Sa pagsasamantala sa sitwasyong ito, inatake niya ang pakpak nito at pinunit ito. Umungol ito at nakatingin sa kanya, ngunit hindi pa siya tapos, sinipa niya ang kanyang mukha at tinusok ang mata nito gamit ang kanyang espada. Pinandilatan siya ng babaeng manticore at sinipa ang kanyang katawan, na nagsimulang kuminang nang magsimula ang paggaling. Napangisi ang bida habang umuungal ang halimaw, at siya ay itinapon at muling nabuo ang kanyang punit na balat. Siya ay humiga at tinanong ang halimaw kung ano ang nangyari sa kanya, dahil ito ay lubos na kumpiyansa kamakailan lamang. Ngunit siya ay mukhang takot. Natakot ngayon at iniisip kung ito ay lahat ng balat ngunit walang kagat. Nagising si Ilyana at kinusat ang kanyang mga mata, at nagtanong siya kung kaya niyang tumayo. Iniisip niya kung nahimatay siya. Ano ang nangyari kay Manticore? Nagulat siya nang makita ang halimaw at tinanong kung ano ang nangyayari dahil natatakot ang Manticore sa kanya. Lumapit ang bida at inutusan siyang sundan siya habang nananatiling buhay ang kanilang biktima. Galit na galit si Memento at hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapatawa, dahil dapat niyang tandaan na halos wala na siya sa mana at may isa pang shot.
Pero sapat na sa kanya ang isang putok na iyon dahil hindi rin nagtagal ang halimaw na iyon. Iniabot niya sa kanya ang isang enchanted, kumikinang na punyal at nais niyang tulungan siya nito. Gumamit siya ng arco para salakayin ito at natitiyak niya na sa espadang iyon na nakatusok sa mata nito, ang pinsala ay dapat na dumiretso sa utak nito, at gumana ang kanyang teknik sa sandaling mahulog ang halimaw, kaya't nagmamadali niyang inatake ang iba pang mga mata nito, gamit ang pala, at inutusan si Ilayana na putulin ang buntot nito. Sinunod niya ang utos nito at agad na pinutol ang buntot nito. Itinaas ng bida ang nahiwa na bahagi ng buntot nito at naisip na kung ito ang ultimong mandaragit sa piitan na ito, tutusukan niya ito ng pinakahuling sandata at sasampalin ang leeg nito. Namatay ito, na ikinatuwa nila nang sa wakas ay nagtagumpay silang talunin ang magkabilang Manticore. Maya-maya sa bar nagbulungan yung mga tao tapos tinignan siya kung ano yung dala niya at kung sino yung guy na yon. Laking gulat ni Balthazar nang makita sila at inisip kung ito ay isang tunay na Manticore mula sa bundok ng Raksha at kung lahat ng iyon ay mga bahagi ng katawan nito. Inilapag nila ang lahat ng mga bagahe na naglalaman ng mga bahagi ng halimaw, at namangha si Balthazar, nagtatanong kung sinadya niyang sabihin sa kanya na natalo niya ang halimaw. Pinunasan ng bida ang kanyang mukha at pinatunayan at ipinaliwanag na mayroong isang lalaki at babae na magkasamang nangangaso, at naisip niya na ang babaeng may dalang itlog ay nangangailangan ng pansamantalang tirahan dahil nasaktan nito ang kanyang pakpak. Bago ito para kay Balthazar na marinig ang tungkol sa itlog, kaya ipinakita sa kanya ni Stets ang itlog na iyon at ipinaliwanag na ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Binibigyan niya siya ng kabayaran para sa impormasyon, ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya na itago ito, na ikinagulat niya. Natawa si Balthazar, nakitang sapat na ito para sa kanya at bigyan siya ng mapag-usapan sa loob ng 1 taon. Sinusuri ng ibang tao ang material, ngunit pinigilan siya ng mga duwende na lumayo, at naisip nila na napaka-unfair niya. Lumapit siya sa sundalo, na nagbigay sa kanya ng impormasyon at iniabot sa kanya ang isang bag na espesyal niyang dinala para sa kanya. Laking gulat ng sundalo nang makita ang mga gamit ng mga kasamahan niya. Humingi ng paumanhin sa kanya ang pangunahing tauhan dahil halos lahat sa kanila ay halos walang natitira sa kanila, kaya sinubukan niyang ibalik sa abot ng kanyang makakaya, ngunit tiniyak sa kanya ng sundalo na hindi niya kailangang magsisi. Sa halip, dapat siyang magpasalamat sa kanya para sa mga bagay na ito. At least ngayon may maibibigay siya sa mga pamilya kapag sinabi niya sa kanila ang nangyari sa kanila. Na-appreciate niya ang effort niya dahil gumaan ang loob niya, at humingi siya ng tawad sa pag-abala sa kanya. Sa gabi, ang ilan sa mga alchemist ay dumating sa bar at narinig na nakakita sila ng isang manticore egg doon. Namangha sila na ito ay isang pambihirang tanawin dahil narinig lamang nila ang tungkol sa manticore egg. Namangha din si Blacksmith Letty nang tingnan ang balat ng manticore, dahil ito ay napakatigas at matibay. Sinabi sa kanila ni Balthazar na hindi niya alintana na tumingin silang lahat sa paligid, ngunit ayaw niyang maglakas loob silang maglibot at sabihin kahit kanino. Salamat po sa panonood.